prayer meeting nung nagdaan na Friday, ang ating overnight prayer meeting. So, ang mga presyo ng bilihin ay hindi bumababa. Minsan po ako'y napapaisip na kung ang mga tao na merong income na minsan sobra at yung iba normal na income ay nahihirapan, gaano pa yung mga nasa laylayan? Amen? But despite of this situation that we are facing right now, let me remind you, brothers and sisters, people of God, let me remind you that in times of crisis, He will deliver you. In times of crisis, God will deliver His people. Sino ang iyong tagapagligtas? Ang Panginoong Hesus ang siyang ating tagapagligtas. He is our Messiah. His title, one of His title is Savior and Deliverer. At ang kanyang trabaho po mananatili habang tayo'y nabubuhay. Hello? Hindi ka lamang niya iniligtas nung mga nagdaang taon na siya ay iyong tinanggap bilang Panginoon at tagapagligtas. Ang Diyos ay patuloy na nagliligtas. Ano man ang iyong sitwasyon, ano man ang iyong kalagayan, God will continue to deliver you. Remember that. Kaya nga sa krisis na kinakaharap ng bansang Pilipinas, minsan kapag tayo'y tumitingin sa natural, tayo'y nakatingin sa social media, nakabase sa ating mga nababasa at laid in it sa panahon natin ngayon. Amen. And we know that God never changes. He is the same yesterday, today, and forever. Now, sa gitna ng krisis na pwede nating kaharapin at maranasan, ano po ba ang pwede nating makita? Na kung titingnan natin po itong si Jochebed, itong nanay ni Moses, siya po ay nasa gitna ng krisis. And you know what? Whatever crisis it is, God is always there to deliver us. Number 1 po, kinakailangan po makita natin na despite of crisis, mayroon po tayong maganda na makikita. There's beauty in time of crisis. So, if we will take a look, the context of danger, mayroon pong annihilation po dito na nangyayari. Pero genocide decree. So, every Hebrew male child was marked for death. And Moses is born into an atmosphere of fear. Jochebed gave birth to Moses in the midst of crisis. But you know what? Sa kabila ng ganong sitwasyon, makikita po natin, she saw that he was a beautiful child. Nakita niya po na ang kanyang anak ay maganda. Sa kabila ng kanyang kinakaharap na kagipitan nung panahon ngayon. If you will read Exodus chapter 1, lalo pong pinabigat yung affliction lalo pong pinagbigat ng Paraon yung affliction na binigay po sa mga Israelita. But
despite of those affliction, the Israelite continue to grow and multiply. Mas lalo po silang dumami. Amen? So wala pong lahat po ng nanay, of course, wala na magsasabing nanay na pangit yung kanyang anak. Lahat yan maganda at gwapo sa paningin. We love our own. Amen? We love our own. So dito po nagtuturo sa atin sa kabila ng krisis, kinakailangan na meron tayong makitang maganda. Hindi po pangit. Behind the situation, we need to see the beauty of God's hand, kung paano ang Diyos kumikilos po. So kung titingnan natin, the word implies special or favored in God's sight. God's favor is already on Moses before anyone else recognize it. Hello? Do you believe that you have the favor of God? Jeremiah chapter 1 verse 5 tells us, before you form in your mother's womb, God knew you. God knew you. Kilala ka ng Diyos. Kilala ka ng Panginoon. So hindi nakita, instead na nung manganak siya, malungkot siya dahil yung kanyang anak nakatakdang patayin at itapon doon sa ilog. Iba yung kanyang nakita. Ang ganda naman ng batang ito. Ang gwapo naman ng batang ito. That is why the Bible tells us that she hid him. She hid that child for 3 months. Instead na itapon niya sa utos ni Pharaoh, ito po ay itinago niya. God's favor, we can see it in the life of Moses. So Moses' birth significance, ano po ba yung significance ng kapanganakan ni Moses? We know that the Bible tells us that Moses was from the tribe of Levi. Mayroon po siyang priestly lineage. And later, this child becomes deliverer and mediator of the law. Moses wrote the law. He wrote the 10 Commandments. His life begins under the death sentence, but God delivered him. Si Moses po ay pinanganak na kung saan mayroon pong death sentence. Lahat ng batang lalaki o mga sanggol na pinapanganak na lalaki. But God was able to deliver him. What the enemy targets, God protects for purpose. You and I, target ka po ng demonyo. Target ka po ng diablo. But whatever it is, ano man yung pinaplano ng diablo, because God has a purpose in your life, He will protect you. Do you believe that you have purpose? Bakit ka naririto? Dapat po may purpose tayo. Kasi kung wala, katapusan na natin. Kinakailangan may purpose tayo. And that is the purpose of God. For we are His workmanship, created for Christ to do good works. And that is His purpose. We are created to worship Him. Kaya nga, sa lahat ng ating pinagdadaanan, kinakailangan po hindi natin makita yung pangit. Dahil mga anak tayo ng Diyos. Ang dapat makita natin, ano yung maganda sa kabila o sa likod ng mga pangyayaring ito. Ano po ba yung maganda? Wala kang pera, wala kang panggastos, maganda yan. Opportunity yan para mas maranasan mo ang kamay ng Panginoon. Hello? May sakit ka? Huwag kang mawala ng pag-asa, hindi po yan pangit.
Yan po ay oportunidad. Dapat magalak ka dahil ang Diyos ay nagpapagaling. That will be your testimony. Marami tayong mga kapatiran na merong mga malalalang karamdaman, pero sila ay pinagaling ng Diyos. God was able to deliver them on that moment of crisis. And it became their testimonies. Amen? Pangalawa po, sa gitna po ng crisis, faith, kinakailangan po meron tayong pananampalataya. Moses' mother or Jochebed defies crisis and fear by faith. Naroon po siya sa pananampalataya na nasa kalagitnaan ng pressure. Ano po yung action na kanyang ginawa? Jochebed hides Moses for 3 months, risking her life daily. You know what? Yung kanyang ginagawa, pag nahuli siya na ginagawa niya yung mayroon siyang tinatago, it's a life and death situation. Hello? Hindi pa po tayo umaabot sa ganong sitwasyon. It's a life and death situation. And faith does not remove danger. It empowers obedience in danger. So, sinasabi po natin palagi na ang pananampalataya na hindi sinusubukan, hindi yan matawag na pananampalataya. Kasi lahat ng totoong pananampalataya dapat subukan. Kaya ka dumadaan sa pagsubok dahil tinetest ng Diyos ang iyong pananampalataya. Para ang iyong pananampalataya ay patuloy na tumatag at mapatunayan na ito'y puro at totoo. Hello, the Bible tells us na tayo po inihahalin tulad ang ating pananampalataya sa dinadalisay na ginto na dinadaan sa apoy. Na ang ginto para maging 100% gold at ito'y mas maging mamahalin, ito po'y dinadaan sa apoy, ito po'y sinusubok. Kahit magsanla ka po sa Palawan, itetest yan kung totoo yung gold na yan. Hindi yan tatanggapin agad tapos bibigyan ka ng pera. Hindi po. Lahat po ng pagsubok, tinitest. Kaya nga, itong national crisis na meron tayo, ito po ay pag-test sa ating pananampalataya. Sabi ko nga nung Friday, patawad Lord, reklamo ako ng reklamo sa social media. Although pinupuna ko yung nangyayari, pero yung pagpuna ko parang nagre-reklamo na pala. Kinakailangan po, marunong po tayo mag-confront sa masama. Amen? Kinakailangan po marunong po tayo mag-confront sa masama. So kung titingnan natin, faith in the midst of crisis, itong si Jochebed, gumawa po siya sa kwento alam natin, basket yung tawag natin, pero ang ano po talaga doon, lalagyan ng bata na lumulutang. She builds an ark. Ito po yung ginamit na salita dito po sa ating binasa in Exodus chapter 2. Same word concept as Noah's Ark. Kung paano ginawa ang Noah's Ark, di po ba ito po ay sinild ng asphalt para hindi pasukin ng tubig. Ganon din po itong ginawa ng nanay ni Moses na paglalagyan sa kanya. It is an act of desperate trust. Placed him in the Nile, the very place of death. Iba yung kanyang ginawa. Kung yung iba, tinatapon. Yung sa kanya, nilagay niya sa lalagyan.
Kasi hindi niya na kayang itago, lumalaki na yung bata. Amen? So, ibig sabihin mga kapatid, ang pananampalataya, it will help us to be created. Ito po yung pananampalatayang gumagawa, may ginagawa at may nagagawa. Hindi po nakatunganga. Nagiging resourceful po tayo. Hindi kagaya ng nawawala ng pag-asa at wala nang ginagawa. Amen. Then huwag kang padadala sa diablo. Akala ka ba tutulungan ka ng Diyos? Bakit gumagawa ka ng paraan? Natural. As long legal yung ginagawa mo, gumawa ka ng paraan. Yan po ay pananampalataya. Pero kung gagawa ka ng illegal, hindi na po yan pananampalataya. Yan po ay kasamaan na na iniisip mo hindi kayang tugunin ng Diyos ang iyong pangailangan. Hanggat gumagawa yung mga kamay mo na yan, God will lead you to the provision. Amen po ba? Kinakailangan mo in the midst of crisis, dapat naroon ang ating pananampalataya. Kahit i-risk natin yung buhay natin. Kasi it is normal po sa mga anak ng Diyos na minsan dumaan po tayo sa danger. Amen? May danger po. Pero doon naman napapatunayan yung ating pagtitiwala sa Panginoon. Sabi po ng Hebrews 11:23, by faith, Moses, when he was born, was hidden 3 months by his parents because they saw he was a beautiful child and they were not afraid of the king's command. You know what? It is important that we know how to release of what we cannot control. Minsan po pinagpipilitan natin kahit beyond our control. Dito po makikita natin releasing what you cannot control. So kung titingnan po natin, she let go her child not because she stopped loving him, but because she trusts God beyond her ability. Nung pinalutang po ni Jochebed yung kanyang anak doon sa Nile River, ito po ay kanyang pinagkatiwala sa Panginoon. Siya po ay naniwala sa Panginoon. Faith is not denial of danger. It is trust in God. It is trust in God inside the danger. So hindi po natin dinideny na merong krisis o merong kumakatok na kapahamakan. Sinasabi po ng pananampalataya, tayo'y nagtitiwala sa Diyos sa gitna ng pagsubok, sa gitna ng krisis na kinakaharap natin. Amen? So kung it is beyond your ability and capacity, let go it. Huwag mong ipagpilitan. Yung iba dito, sinisipa yung asawa para humanap pa ng paraan. Talagang ipagpipilitan. Ay yung asawa, pupunta sa sabungan. Hindi makahanap ng legal eh. Punta na lang sa illegal. Imbes na magtiwala sa Panginoon, sisipain yung, gumawa ka ng paraan. O kung kani-kanino lalapit, hello? O sa akin po, pag hindi kaya ng isip ko, matutulog ako. Bakit ko isipin yung hindi ko kaya? Kaya maraming, bakit? Dahil hindi nila nire-release sa Panginoon. Let God take over. Amen? Pag ginawa mo na lahat ng paraan mo, hindi pa rin nag-work, let God take over. Kasi may limit po yan.
Dito po, nung hindi niya na may tago, no choice na siya. Bahala ka na, Lord. Bahala ka na, Lord. Amen? It's not denial of danger. Ito po ay pagtitiwala sa Diyos. Pangatlo po, malapit na akong matapos. Hope in times of crisis. So sa kabila ng krisis po, meron pa ring pag-asa. Hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa. Ang wala lang pong pag-asa ay mga patay. So Moses' sister Miriam watches in hope in times of crisis. Nung i-release na yung bata, naroroon si Miriam nakamasid. Ano kaya ang mangyayari? Hello? Ano kaya ang mangyayari? Ito po yung tinatawag na sa mga may pag-asa at patuloy na umaasa sa Diyos, kinakailangan po tayo po'y maging mapagmatsyag, maging mapagbantay habang naghihintay. We need to be patient. Do you have expectation? Hello? Do you expect God? You need to be patient. Nawawalan lang tayo ng pasensya kapag wala na tayong expectation. At nawawalan rin tayo ng pasensya at pag-asa kapag mali yung ating expectation. Hello? Anong ine-expect mo? Pagpapala o danger? Yung iba kasi yung ine-expect kapahamakan. So kung titingnan natin itong si Miriam, naka-observe lang na habang nagbabantay at umaasa na merong magandang mangyayari. So kung titingnan po natin, yung Nile River, it represent death. But you know what? God turns an enemy place into an opportunity. Nirelease yung bata kasi nga hindi na kayang itago. But if we will look at the story, makikita po natin yung kagandahan sa pangyayaring ito. So yung lugar na dapat sana ikapahamak, anong ginawa ng Diyos? Ito ay ginawa ng Diyos na opportunity. So in the midst of crisis, meron pong opportunity. Buksan mo lamang ang iyong mga mata. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Ang pag-asa po laging nakakita ng oportunidad. Ang mga walang pag-asa, wala ring oportunidad. Do you want opportunity? Hope in the Lord. Hope in His Word. Sabi ng isang verse sa Bible, di ba? Hope in the Lord and trust also in Him. Kung titingnan po natin yung kwento, Pharaoh's daughter finds the child. The Nile meant for death becomes a place of rescue. Nakikita niyo po ba yung kagandahan ng kwento? Dito po makikita po natin yung divine irony and sovereignty. God is sovereign. Pharaoh's household unknowingly preserves Israel deliverer. So hindi nila alam, hindi alam ng prinsesa na yung batang kanyang pinulot doon sa ilog, ito po ang gagamitin ng Diyos upang palayain ang Israel
sa pagkaalipin sa kanila. God can use the enemy's system to fulfill His plan. Amen? Kahit sistema ng dyablo ang nangyayari, bulok na sistema ng gobyerno, God can use that system to fulfill His plan. Kinakailangan lang umaasa ka sa Diyos para meron kang makitang mabuti. Instead na magreklamo ka ng magreklamo, umasa ka sa Diyos para makita mo yung mabuti at mabuksan yung mga oportunidad. A little bit of testimony. Ito ito talaga yung mananatili ng testimony. So, pandemic COVID-19. So, sarado lahat ng businesses. Maraming natanggal sa trabaho. Maraming nawala ng trabaho. Pero po, yung katapatan ng Diyos, habang nung mga time na yon, umaasa ako sa Kanya. In fact, siya lang yung aking pag-asa. So, yung COVID-19, kung titingnan natin, para po sa amin, sa aking pamilya, yun po ay naging oportunidad para makabili kami ng lupa at bahay. Why? Dahil po, whatever situation in the world has, kapag tayo po'y umaasa sa Diyos, hindi po sa ating pinag-aralan, hindi kung may natapos tayo o wala tayong natapos, may trabaho ka o wala. Basta alam mo sa sarili mo, anak ka ng Diyos, umaasa ka sa Diyos, nagtitiwala ka sa Diyos. His plan is always good and better. Amen. God can use the enemy system to fulfill His plan. So ano man yung nangyayari sa mundo, just be patient, hope in the Lord, and God will fulfill His plan in your life. So, kung titingnan natin anong nangyari, nung napulot yung bata, naroon si Miriam, nakita niya yung lalagyan ng bata, yung ginawa ng kanyang nanay, napunta doon kung saan naroon ang anak ng paraon, kung saan naroon ang prinsesa. Siya po ay lumapit. So, kung titingnan po natin in verse 7. So, ang mga taong walang pag-asa, hindi po yan nakakapag-isip ng maayos. Pero kapag ikaw ay umaasa sa Diyos, nakakapag-isip ka ng maayos. Marami pong oportunidad ang nagbubukas. Now, we can see that Miriam speak wisely to Pharaoh's daughter. At nagsuggest siya, kung gusto niyo po, mahal na prinsesa, ihahanap ko kayo ng mag-aalaga ng bata. You know what? It's a blessing in disguise. Kasi yung kinuha ni Miriam, yung kanilang nanay mismo, yung nanay mismo ni Moses. Hello? Yung nanay mismo ni Moses. Watching in faith and hope prepares for you for divine opportunity. Nagkaroon po ng divine opportunity. So kung titingnan natin sa buhay natin, akala natin yung mga nangyayari hindi maganda, wala na tayong pag-asa. But God meant it to happen for our good. Kaya sabi nga ni Joseph sa kanyang mga kapatid, sa tingin nyo masama yung ginawa nyo sa akin. Pero pinahintulot yun ng Diyos na mangyari para sa ikabubuti nating lahat. Hello? So, watching in faith and hope prepares you for divine opportunity. Kaya nga,
kahit ano yung pinagdadaanan mo sa buhay ngayon, na meron ka, your hope is always in the Lord. Why? Because sa lahat ng umiibig sa Diyos, we know that all things work together for the good. For good of those who love God. Amen? So, nung nirelease yung bata ng nanay, kasi hindi niya na kayang itago, nagtiwala siya sa Panginoon. The child Moses, mas napunta siya doon sa maayos na kalagayan. Hello? Imbis hindi kayang buhayin, nabuhay. Pangapat po, compassion in times of crisis. Moses receives unexpected compassion in time of crisis. We can see it in verses 5 to 6. Compassion break cultural barriers. Amen. Kapag meron pong pag-ibig, meron pong habag, lahat ng ito po, lahat ng hadlang po na pagtatagumpayan. Pharaoh's daughter shows mercy to the Hebrew child. God can move hearts across boundaries. So, ang Diyos po laging merong inihanda para sa bawat isa sa atin, para ipakita yung kanyang habag at awa at pag-ibig sa atin. Amen? Yung pag-release po kay Moses, that was a blessing in disguise. Na nangyari sa kanyang buhay. So God uses something weak to move something powerful. Isang bata na walang kamuwang-muwang, mahina, meron pong ginamit ang Diyos na kilala at makapangyarihan, walang iba kundi yung anak ng hari ng Ehipto. At siya po'y kinupkop at pinaalagaan mismo sa kanyang nanay. Minsan nag-iisip tayo saan manggagaling yung tulong na kailangan natin. Well, the Bible tells us our help cometh from the Lord who made the heavens and the earth. Lord, saan po ba manggagaling ang tulong na kailangan ko? The Bible tells us, our help cometh from the Lord. Huwag ka pong aasa sa taon na tutulong sa iyo. Umasa ka sa Diyos. And then, God will be your help. God will send people to help you. Amen? God will send people to help you. So, in times of crisis, we need to recognize divine assignment or divine appointment. Kaya sabi ng anak ng Pharaoh, this is one of the Hebrew children. So, she sees reality but still chooses mercy. Alam ng anak ng Paraon na yung bata na kanyang natagpuan, batang lalaki, ay Israelita, anak ng Hebreya. But because of her compassion, she chose mercy rather than the reality situation. So we can see that God can soften the heart of those who have authority over your situation. God can soften the heart of those who have authority over your situation. Remember, in the book of
Exodus. It is God who hardened the heart of Pharaoh. Kung ang Diyos kaya ring magpatigas ng puso to display His glory and His purpose, ganun din po, kaya niya rin pong magpalambot ng puso ng isang tao para matupad ang kanyang layunin sa buhay ng isang tao na yon. Amen. Mga minamahal, tandaan po natin, ang Diyos po laging nagbabantay. Ang Diyos po alam po yung mga sitwasyon natin. Ang kinakailangan lang po natin gawin, dalhin po natin to sa Kanya sa pananalangin at ipagkatiwala sa Kanya. God knows your situation. Amen. And God can use people para po tugunin ang iyong pangailangan o ikaw ay iligtas. Verse 7 to 9 in Exodus chapter 2, panglima po. In times of crisis, meron pong restoration. Sabi po dyan, take this child away and nurse him for me, and I will give you your wages. Nakikita niyo po ba yung magandang nangyari dito? So kinuha yung mismong nanay para mag-alaga, sinahuran pa. Amen? Sinahuran pa. Yung pinagkatiwala sa Diyos, ito po ay kanyang ibinalik. God restore what was surrendered. The mother gets her son back legally and financially. Jochebed gets her son back legally and financially. What she gave up in tears, she receives back with favor. Yung kanyang iniyakan. Kasi alam mo po, pag meron kang pinagkatiwala sa Panginoon, talagang iiyak ka pag meron kang sinurrender. But as I have said earlier, kung nagsasakripisyo ka, ang Diyos po hindi po lingid sa Kanya yan. At hindi rin po siya magpapatalo sa sakripisyo na ginagawa mo. We know that our labor in the Lord is not in vain. Lahat ng ginagawa mo sa Panginoon, lahat ng pinagkatiwala mo sa Kanya, minsan merong mga bagay sa buhay natin na parang gusto natin tayo lamang yung magmaniobra at masunod. And then we came to realize na ipagkatiwala natin sa Diyos. Minsan ayaw mo nang sinakripisyo mo yung trabaho mo. Pero yung ginagawa mo para sa Panginoon, God sees your heart. He will give it back to you with favor. Amen. What she gave up in thirst, she received back with favor. God restores what was surrendered. Ito po yung tinatawag natin na divine reversal. What was meant for death becomes provision. What was meant for death becomes provision. What was lost becomes restoration. So yung iniisip na mamamatay yung bata dahil pinabayaan na lang doon sa ilog, ni-let go. Anong nangyari? God provided. Yung iniisip na nawalan ng anak, but God restored it ng mas maganda pang kaparaanan. Imaginin mo yung anak mo, tinuring na anak ng isang prinsesa.
At habang inaalagaan mo yung sarili mong anak, sinasahuran ka pa ng prinsesa. Imbes na mong problema ka, paano bubuhayin? Nirelease mo sa Panginoon, hindi ka ng problema, pinagpala ka pa bilang tugon ng Diyos. Hello? Kayang-kaya po yung gawin ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. Imbis na mapasama, napaganda tuloy lalo. Yung inaakala nila na mapapasama, mas napaganda pa nung pinagkatiwala sa Panginoon. Amen. Gusto mo bang gumanda yung takbo ng buhay mo? Pagkatiwala mo na yan sa Diyos. Hello? Gusto mo bang umayos yung takbo ng buhay mo, magkaroon ng maayos na resulta? Release it to God. Pagkatiwala mo yan sa Diyos. God is the God of restoration. So, God does not only save, He restores with increase. Hindi ka lamang niligtas ng Panginoon, binibigyan ka pa niya ng increase. Last po, providence in times of crisis. So, God's wisdom is greater and supreme than the wisdom of men. And she called his name Moses because she drew him out of the water. Sino po yung nagbigay ng pangalan kay Moses? Hindi po yung kanyang nanay, ha? Kundi yung anak mismo ng paraon. Yan po yung makikita natin na divine providence. Yung kanyang pangalan po, meron po yung meaning. And she called his name Moses because she drew him out of water. Identity shaped by deliverance. Moses means drawn out. His name becomes his destiny. Si Moses, siya din po yung kumuha sa kanyang mga kapwa Israelita doon sa pagkaalipin sa Ehipto. So, divine providence in times of crisis, makikita po natin. So, habang siya ay naroon sa bahay ng paraon, ng palasyo, siya po ay pinalaki bilang kagaya ng isang Egyptian. Trained in leadership, education, and strategy. Ito po yung nangyari sa isang tao na pinanganak at nabuhay sa gitna ng krisis. Amen? So kung titingnan po natin yung kwento dito, ito po ay magbibigay sa atin po ng kaalaman at pagkaunawa na anuman yung ating pinagdadaanan ng bansa natin o kahit yung personal natin na buhay, meron man tayong mga krisis na kinakaharap, ang Diyos po hindi natutulog. Para sa lahat ng naniniwala at nagtitiwala sa Kanya. God prepares deliverers in enemy environment. Moses is being shaped for future leadership. What looks like adoption is actually an assignment. God prepares your future even in places that look like captivity. So, ang future na inihanda sa iyo ng Panginoon, dahil ikaw ay anak ng Diyos, hindi po yon mababago ng anumang sitwasyon. Now po, conclusions po. Trust God in hidden seasons, even when you cannot see God or see what God is doing, magtiwala ka sa Diyos. Tiyak, mayroon kang makikita.
Don't despise small acts of obedience. So, a basket of reeds changed history. So, sa simpleng ginawa sa pananampalataya at pagsunod, it changed history. Release what you cannot control. Lahat ng hindi mo makontrol o hindi mo hawak, hindi mo kayang i-handle, surrender it to God. Ang pagsusuko, hindi po to pagkatalo. It is an realignment or it is positioning. So, expect God use unexpected people. Your help comes from the Lord. Amen? Tao ka, tao rin po ang ginagamit ng Diyos. Pero wag kang umasa sa Diyos dahil ang tulong mo hindi, wag kang umasa sa tao dahil ang tulong mo hindi manggagaling sa tao, kundi umasa ka sa Diyos sapagkat ang tulong na hinahanap mo nanggagaling po sa Diyos. Amen? Tayong lahat po ay tumayo. Hallelujah. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Patuloy po na ang iyong mga kamay, Panginoon, ay makita namin sa likod ng mga nangyayari sa mundong ito, maging sa aming bansa, sa aming pamilya, sa lahat ng ministry, sa aming komunidad, Panginoon. Give us the eye, Lord God, na patuloy na makakakita ng mga kabutihan at mga mabuting ginagawa mo, Panginoon. For we look at the things that are unseen, not of the things that are seen. Because the things that are seen are temporary. But the things that are unseen is eternal. Give us, Lord God, the eyes of faith. The faith, Lord God, that will produce hope. Hope that will produce patience. And patience, Lord God, that will unfold opportunities and revelation. Hallelujah. Minsan ang nakikita namin, Panginoon, masama. Nakakapanghina, nakakawala ng pag-asa. But behind those situations, O God, we know na mayroong Diyos na hindi nagtatago. Mayroong Diyos na nakakaalam kung ano ang mabuti, kung ano ang dapat mangyari sa kanyang mga anak. Kaya nga po, Panginoon, kami po ay patuloy na magtitiwala sa iyo. Kami po ay patuloy na aasa sa iyo. Nawa, Panginoon, ang iyong mga salita na ito na aming napag-aralan at napakinggan, patuloy po naming makita, Panginoon, ma-apply po sa buhay at sa sitwasyon na meron kami sa panahong ito. Na ikaw ay patuloy na gumagawa anuman ang sitwasyon. Panginoon, madakila ka po't maluwalhati ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.